Hello, blessed morning. Kanatong tanan, welcome. Welcome usab ining programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. And again, I am your host, Pastor Jorim Likin Canilio. No, so head pastor sa manifestation of the Living God Church. No, blessed morning to all viewers and listeners around the world. Okay? So, blessed morning. Luzon, Visayas, and then Mindanao. No? So, blessed morning. Glory to God, nini nga kabuntagon igsoon. Din padayon usab kita, no? Nga pamalandong sa pulong sa Ginoo. Glory to God. Glory to God zone. Okay. Kadit lang ha, isulat lang nako. Nako isulat ha ang title sa. Okay. Okay, so blessed morning, no? Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome. Kisiya. Saglit lang po ha. Okay, so blessed morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. No, welcome no, sa bining programa sa Ginoo. No, you are the manifestation of the invisible God. I am your host, Pastor Jorim Canilio. No, so glory to God, ini nga kabuntagon. Din pa din kita no magatuon magapamaladong sa pulong sa Ginoo. Today is Today is March 4, no? Today is March 4 2025, no? Adlaw karon nga Miyerkules. Tama ba? O Martes. No? So blessed morning, no? Kaninyong tanan, kanatong tanan. Welcome no sa nini nga programa sa Ginoo. No? So usa ka dako nga privilege so no nga makatuon magapamalandong kita no sa pulong sa Ginoo nini nga kabuntago no. So blessed morning. No, blessed morning. Thank you for watching. No, glory to God. Igsoon, shout out no sa tanan nga mga MOTLGC family. No, sa tanan nga mga MOTLGC family. Blessed morning no. Tanan nga mga MOTLGC family around the globe. Blessed morning. Luzon, Visayas, and then Mindanao, no. So glory to God, no, kanyang tanan og salamat gud sa ginigsuon diin magpadayon usab kita, no. Padaysa kita sa pagtuon, pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, no. So blessed morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Shout out no kay Sir Michael G. Prigo is watching right now. No, glory to God. Sir Michael, blessed morning. And then thank you for watching. Salamat gid sa Ginoo sa imong kinabuhi din kanabang padayon
no, padayon nga padayon ka nga unsa ni, nagapangalagad sa katawhan, no. So he is running for city municipal councilors, blessed morning na Sir Michael G. Prigo. Thank you for watching, sir. And then glory to God, no, sa atong shout out sa atong municipal mayor, no, municipal mayor Mariano R. Martinez, municipal vice mayor, municipal vice mayor Mariano Martinez, no. So blessed morning. And then blessed morning, no, Luzon, Visayas, and then Mindanao. Glory to God, no. A shout out sa atong beloved mayor, no, beloved mayor honorable EK. Okay, glory to God, no, glory to God. Migsuon, salamat gyud sa Ginoo ning kabuntagon din padayon kita, no, nga magatuon magapamalandong, no, sa pulong sa Dios. Blessed morning Luzon, Visayas, and then Mindanao. Glory to God, no, glory to God. Migsuon, salamat gyud sa ginigsuon nini nga kabuntagon, no, din magatuon magapamalandong kita, no, sa pulong sa Ginoo, no. So shout out sa tanan nga mga viewers and listeners around the world, no. Glory to God. Mangigsuon, salamat gyud sa Ginoo, no, sa inyong nga pagsunod nini nga programa, no. Buntag ug gabi ita, pero basta natay mga lakaw sa gabi, no, dili jud nato makuan. So manikamot jud ta, no, nga makop up gid nato, no. So blessed morning, no. Shout out, no, sa atong municipal mayor honorable Attorney Alfie Stolante. Blessed morning. And then sa ipod nga first lady, no, si honorable Maria Vida Pistolante. Blessed morning. And then sa nga muniko iho, no, sayang muniko iho nga si Engineer Alfonso Kyle Pistolante, no. So blessed morning, no, kanyo diha, no, kay Mayor, thank you sa imong kinabuhi. Glory to God, no, glory to God gyud sa inyong kinabuhi din padayon, no, nga padayon ka, no, nga unsa naman okay. Blessed morning, no, kaninang tanan. Salamat gyud sa Ginoo sa padayon, no, nga pagsunod nga programa, no. So blessed morning, no. Shout out, no, sa atong beloved approachable mayor Attorney Al Pistolante. And then sa tupod ng honorable vice mayor, no, sa San Remigio, no. Shout out, no, kay vice mayor, honorable vice mayor honorable vice mayor Mariano R. Martinez, og sa iyang team, no, Marco team, no, kay honorable Alfie Rines Corominas Gonzales, no, and then kay Sir Jaime Bistar, Sir Doc Alan Orsal, and then kay Sir Tiano, then kay Sir Tiano Tambuboy, and then kay Sir Antonio Villamor. Blessed morning. And then also kay Sir Bobby Prasco. Blessed morning. And then blessed morning, no, kay Ma'am Christine May L. Ortiga, no. Abi ko kinsa kaday, no, akong gitana imong kuan, ikaw din na, kamusta naman ka, no, musta ka giming ako sa imong maanindot na smile, no. So blessed morning, no, kay Ma'am Christine May L. Ortiga, and then kay Sir Pubring Alindahaw Lipi, no. So blessed morning. Thank you for watching, no. Pubring Alindahaw, may ang ako nga lula is Alindahaw, no. Blessed morning. Then blessed morning kay Ma'am Ninit Bulambaw Manghihilot is watching right now. Ninit Bulambaw Manghilot is watching right now. Thank you for watching, Ma'am
Ninit, no? Thank you for watching. Ma'am Ninit Manghihilot, no? Blessed morning. Thank you for watching. No? Shout out so Albal team, no? Sa team ni Mayor at Attorney Festolante, no? Attorney Mayor Attorney Al Festolante, no? Kay Mayor Attorney Al Festolante, and then kay Sir Attorney Valeriano Loon, and then kay Ma'am Joyce C. Olivar, and then kay Ma'am Gisa Faith, Honorable Josie Olivar, then Honorable Gisa Faith Olivar, then kay Honorable Conrado Loon, then Honorable Romo Capuno, Honorable Lo Onopia, no? So blessed morning. And then kay Honorable Maria Vida Pistolante, and then kay Engineer Kyle Alfonso Pistolante, blessed morning. And then kay kinsa pa yon, so blessed morning. And then sa atong amigo, no, nga mayor po sa Danbantayan, running for congressman, no, Congressman San Shimora, blessed morning. And then kay Sir A.K. Salazar, no, iyang board member. And then kay Ma'am Kerry Shimora, blessed morning. And then also sa itong inahan sa 4th Distrito, no, kay Congresswoman Janice G. Salimbangon, blessed morning. And then sa iya po nga mga board member, no, kay Ma'am Jeannie Armaminto, and then kay Attorney Nelson Mondigo. So blessed morning kanyong tanan. We are praying for you, no, we're praying for you. Glory to God. Salamat sa Ginoo. And then also blessed morning, no, sa atong SB secretary, no, kay Ma'am Soldi Burlaos, and then kay sa ato pod nga mayor, no, sa ato pod nga secretary sa ato nga secretary ni mayor, no, kay Lisa Osio. Blessed morning kanyang tanan dia. And then blessed morning kay Ma'am Rosalie Sibelino Jubisano, no, Ma'am Rosalie Sibelino Jubisano, blessed morning. And then okay, Ma'am Juby Sinados Abarkis, no, Tagpila Dam. Unsay Tagpila Dam? No, blessed morning, no, kay Ma'am Rosalie Sibelino Jubisano, blessed morning. Then kay Ma'am Jabi or Joby Sinados Abarques, no, blessed morning. Kaninong tanan kanatong tanan, no, blessed morning. And then kay Dr. Kim, no, Dr. Kim Kabatanya, no, running for city councilor sa Bugo, no, blessed morning, no. Kay Dr. Kim Kabatanya, no, salamat sa Ginoo kay adunay mga usapon siyang advocacy, no, usapon siyang advocacy kining health, no, healthcare, no. So blessed morning. God bless, no, kay Dr. Kim Kabatanya is watching right now, no. Salamat gyud sa Ginoo, no, din padayon, no, kita, no, nga padayon kita, no, nga unsa ni magkahiusa, no. Nindot man ni sila mga politicians kay naani sila kita in spiritual aspect, sila naman pod in material things, no. So sa financial material aspect, no. So glory to God, no, ilang magkinabuhi paggamit gid po nila, no, sa pagpangalagad sa mga kaanakan sa Ginoo, no. So blessed morning kaninong tanan. Okay, so blessed morning, no, sa atong no, Pastora Tess Ramirez, no, shout out Pastor Tess Ramirez, blessed morning kanuriya, no. Thank you for watching Pastora Tess Ramirez. Glory to God, no, glory to God ngud sa imong kinabuhi Pastora Tess Ramirez. Okay, so sa atong pagtuon, no, pagpamaladong sa pulong Ginoo, no, again, don't forget to share this live, no. Dilim ta makakwarta ani. No, don't forget to share this live, and then especially those who are not yet, no, being born again, and then those who are being victim or being tortured by Satan through sickness and diseases. So i-share na to, no, para labi na to wala pa kadawat sa Ginoo o kato mga masakit to, no. So just share, and then don't forget to share, and then kung nakay pangutana, just comment down, no, para aning tagpila dam. and then kung namoy mga babatiin, just comment down, and then kung namoy mga pre-request, no, just comment down, no. This program gibuhat ni gito ini sa Ginoo para nga
no, para nga ka na bang para ba nga ka na bang unsa nga nani nga matugunan, no, ang Ginoo ado na isulti di kanimo, no, ado na isulti ang Dios di kanimo, no, ado sa isulti di kanimo, ano say ado na apod si paggabuhato di kanimo, no. So okay, so again, blessed morning kaninong tanan, kanatong tanan. Okay, igsoon sa atong pagtuon pagpamalandong sa pulong Ginoo. Please open your Bible with me to the book of Jeremiah chapter 46 verses 1 to 1 to asa ni 1 to 4, no, 1 to 4 lang, no. So ato ning tan-aw, no. Glory to God. Blessed morning, no, kanyang tanan, Luzon, Visayas, no, Luzon, Visayas and Mindanao. Glory to God, mga igsoon, no. So Jeremiah chapter 46, no. Jeremiah chapter 46 verses 1 to Jeremiah, no? Jeremiah. Okay. Jeremiah chapter 46 verses 1 to 4. Okay? Blessed morning, no, kay Ma'am Mary Naiga Lim is watching right now. Sir or Ma'am, blessed morning. Ma'am Mary Naiga Lim, no, blessed morning. Okay, so Jeremiah chapter 46 verses 1 to 4. Jeremiah chapter 46 verses 1 to 4. No, the word of God says, no, sa tanang mga viewers and listeners, no, blessed morning. No, the word of God says, ingon din nabuntog ang Ehipto dito sa Karkamis. Okay, the word of God says, verse 1, ang Ginoo misulti kanako bahin sa kanasuran. O kini mao ang iyang giingon mahitungod sa Ehipto. Bahin kini sa kasandaluhan ni Paraon Nico, ang hari sa Ehipto nga gibuntog ni Nabucodonosor nga hari sa Babylonia didto sa Karkamis dool sa suba sa Euphrates sa ikaapat nga tuig nga si Joachim ang anak ni Josias may naghari sa Juda. Okay? Andama ang inyong mga taming ug asdang kamo sa panggubatan. Andama ang inyong mga kabayo ug kabay ikini. Paglumbaay kamo ug isulob ang inyong helmet, baira ang inyong bangkaw ug isulob ang inyong mga panalipod sa lawas. Ang Ginoo magadugang sa pagpanalangin siya nga mga pulong magaampo kita. Yes, Father God, this Lord Jesus, His Holy Spirit. Father God, I come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Holy Spirit, I acknowledge your presence and your power right this moment of time. Without you, I am nothing. In Jesus' name. Thank you, Father God. Without you, Holy Spirit, I am nothing. Ug salamat, Lord, I am just a microphone sa mga pulong. Every word mo gusto baba ng Spirit and dear life. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. Lord, si Apostle Paul gidala yang pani og mga tapis ngadto mga masagiton na nga ayo silang tanan og nanggula ang datang mga espiritu. Lord, si Apostle Peter nalandungan sang anino ang mga masagiton na nga ayo silang tanan og nanggula ang datang mga espiritu. Father God, right this moment of time, every viewers and listeners, Father God, Lord, as they hear your word, as they watch this live, Father God, Lord, the Holy Spirit is moving in their physical body, in their hearts, and in their spirit. And Lord, if they are tortured by Satan through sickness and diseases, in Jesus' name, Lord, na nga ayo na silang tanan in the name of Jesus while they are watching this live and while they are listening your word, Father God, in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. Without you, I am nothing in Jesus' name. Lord, sa tanang viewers and listeners lang na faithfully, Ginoo, nga nagapangalagad kanimo in Jesus' name. Nagapaminaw ni nga life rin nagatuod kanimo Jesus' name, Lord. I declare they are now completely healed in the name of Jesus. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. Lord, tanang gapos ni Satanas na nga tang-tang na sa ilang nga mga lawas in the name of Jesus. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name.
Amen. Amen, amen. No, so blessed morning, no, kanatong tanan, kaninyong tanan mga igsuon. No, salamat gid sa igsuon, diin padayon kita no nga magatuon, magapamalandong sa pulong sa Dios. No, so kung namoy mga pangutana, no, so kung namoy mga pangutana, pwede kaayo mo nga mangutana mga igsuon. No, salamat gyud kay amo na ingon ba nga unsa na kana bang okay, kana bang ang Ginoo jud nagapanalangin no kanimo kanatong tanan no. Salamat gyud kay padayon kita no, padayon kita nga paminaw sa pulong sa Ginoo no. So blessed morning again igsoon no sa atong pagtuo no, pagpamlandong sa pulong sa Ginoo muni ang ganang kana bang kita bitaw nga mga Kristiyano no, mga anak sa Ginoo ba muna yun ba nga ang Dios ba wala gid siya ang Dios ba is makita ang word bitaw nga gugma nganuman tungod kay isip anak sa Dios no, isip mga anak sa Dios, it is our nature ang kaning gugma no. Kana bitang point nga ang Ginoo na ang nagapanimalos para kanato, dili kita no. Dili kita ang magapanimalos igsuon, kundi it is God no, it is God ang panimalos kay pinangga kita sa Ginoo igsuon no. So shout out no kay Pastor David Rachel do no, and then kay Ma'am Pastora Jasmine no doon blessed morning no di sa Minglanilla, Cebu. Igsuon nabuntog ang Ehipto dito sa Karkamis no, usa di ay nga hinungdan ngano nga kita nga magkristiyano dili jud ta pwede kana bitaw ningon bitaw Ginoo nga iya lang ang pagpanimalos no, iya ang pagpanimalos usa ka butang nga ano mo nga iya ang pagpanimalos tug kay siya magdigsoon isip mga anak niya no, dili jud ta ginapasagdan sa Dios no. Maningon the eyes of the Lord is of the righteous no, the eyes of the Lord is of the righteous no. So dili pwede no, dili pwede nga kita no nga mga anak sa Dios kana bitaw kita bitaw ang mangita bitaw pamaagi no, kita bitaw igsuon ang kana bitaw mobalos bitaw, kita bitaw igsuon ang kanang unsa na maghatag bitaw og kanang unsa na man dili pwede no, dili pwede nga kun imong sabton pag dili pwede igsuon nga kita ang mga kita hinuon igsuon no, kita ang unsa ni okay, dili pwede igsuon no nga kita ang mubalos pinangga tas Ginoo. Muna ngayon siya gugma lang no, pasagdaan nato ang Dios ang maoy mubalos para nato. Hello? Unida, ang Ginoo misulti kanako bahin sa kanasuran no. Unang-una si Jeremiah, siya ang alagad sa Dios. He is the man of God, a servant of God. He is the messenger of God, no? Messenger siya sa Ginoo, no? Messenger siya sa Ginoo mo na nga kun imong tan-awon pag-ayo unsa ang ginasulti sa Dios mo po ni isulti no, mo po ni isulti ni Jeremiah ngadto sa mga katawan man importante isip mga anak sa Diyos, we are His messenger. No? We are His servant. Kaya kung ang purpose sa Ginoo kanatong tanan, no? Kung ang tumong og tuyo sa Dios nga iya kitang giluwas aron ilangit diretso, automatic no tuan na ta sa langit. Pero nakanindot is that gusto sa Dios nga gamiton kita niya to warn the people regarding what lies ahead. No. Unsa ang mahitabo sa umaabot ni ata. Kita ang mag-warning no. Kita ang mag-warning igsuon. We are the mouth speaker, we are the microphone sa Dios. No, kita ang left sa Dios. Kita ang baba sa Dios. Kita ang bitag na to nga, kita ang ambasador sa Dios. Hello? Muna dire, ang Ginoo misulti ka nako bahin sa kanasuran. No? Blessed morning no kay Sir Mint Chavez Romar is watching right now. Sir Mint Chavez, thank you for watching. No, kung imong tanang pagayo,
you and I are God's servant. You and I are God's messenger. You and I are God's microphone. You and I are God's mouth. Hello. Kita ang mouth sa Dios. Kita ang tagasulti sa mga mensahe sa Dios ngadto kanila. Muna, ang trabaho diri ni Jeremiah, gisultian siya sa Dios mahitungod sa unsay mahitabo sa Ehipto. No? As a messenger of God, kung imo ba ning sabton pagayo, kung imo ba itong sabton pagayo, kana bitang punto nga, kanibaya, dili ba ni pwede isulti? No. Nga no, ginsa may malipay aning balita, no? Nabuntog ang Ehipto dito sa Carchemish, tama ba? Carchemish. So, dili pwede nga kung bisan ikaw naman, istorya tag ingon ani, no? Ang ginumisulti ka nako bahin sa kanasuran. So, as a servant of God, no? As a servant of God, we need to tell the people about the truth. Kaya kung dili nato isulti ang kamaturan, isip mga alagad sa Dios, isip mga anak sa Dios, kita ba paya mo'y manubag? No? Kita pud ang manubag. Sa ato gisulti kay gisugo kita sa Ginoo para isulti ni ngadto sa makatawan, we need to do it. No? Si Jeremiah sa chapter 33 verses 1 to 3, sadang nisulti siya sa ti kamatuoran, gipreso siya sa hari. Muna, as a servant of God, it is our obligation to share, to tell the truth, whatever man's response to us, ang importante, gisulti nato ni, nganuman, aron muhunong sila sa ilang mga daotang binuhatan. Aron dili na sila magpadayon. Di man ingon nang hilabot ta kanila, pero gigugma sila sa Ginoo. Mao mo gani gisulti sa Dios nato. Hello? Di ba? Isip mga anak sa Dios, we are God's messenger. Isip mga anak sa Dios, we are God's mouth. We are God's microphone. No? Isip mga anak sa Dios, silo igsoon. Muna ko nimong tan-awon pag-ayo, kung atong sabton pag isip mga anak sa Dios, kita ang microphone sa Dios. We are God's messenger. It is our obligation, mga igsoon, no? Ang pagsulti sa kamaturan, bisan pag unsa may response nila, diri nato. Hello? Sakit man tuod ang kamaturan, pero sa atong pagsulti kanila, no? Ang atong pagsulti kanila mahitabo nga dako kaayo, no, ug kahimuan sa tanan. Nganuman tung kay dili ba ta gusto nga dili ba ta gusto nga madaot sila, dili ta beto nga maimpyerno sila, ano, di ta gusto nga mahiagom sila sa mga kadautan. That is man ingon nga gisulti pud sa Ginoo, man gigamit ko sa Ginoo, gigamit ka sa Ginoo para ba mawarningan sila nga naman, ilo igsoon. Kinanglanon ba yan? Muna, kung ibot na to kaning impyerno bitaw, no? Wala may tao nga nangandoy, no? Walay tao igsoon, no? Walay may tao nga nangandoy para sa iyang kapahamakan, no? Walay mga tao igsoon nga nangandoy sa iyang mga kapahamakan. Mugali na nga mo sa ato mo bitaw nga sa ato ga kuan kita unsay ngani sa ato igsoon ga musulti jud ta o sa ato ba kita ga paningkamot ta sa atong matrabaho, ga panitag negosyo, ga trabaho bisag di nato kaya ang gihimo nato is kana bitang point nga maningkamot jud ta, maglikay gid ta kutob sa atong mahimo aron nga dili ta madaot, no? Kailangan natin yun bang nagsisikap tayo, naghihirap tayo o nagsisikap tayo
para umunlad yung buhay natin, di ba? Para umunlad yung buhay natin, no? Muna kung imong tan-awon pag kung atong sabton pagayo, no, kung atong tan-awon pagyo, kailangan muna lahat na muna yung bang ginagawa natin lahat ng mga bagay para hindi tayo mapasama, no? Kaya nga isip walay tao nga nangandoy, no? Walay tao nga nangandoy og kadautan sa iyang kinabuhi, no? Walay tao nga nangandoy sa kadautan sa kinabuhi. Muna kita naman pod isip mga anak sa Dios, no? Isip mga sa Dios nang kanang bitang punto nga dili ta gusto igsuon, no? Dili ta gusto igsuon nga madaot or mahimong luoy ang atong kinabuhi, no? Muna kung imong tan-awon pag-ayo, no? Kung atong sabton pag-ayo, gusto sa Ginoo nga dili ka luoy. Dili ka mag-antos muna kita nga manak sa Dios, ikaw gako, our main purpose, no? Our main goal is to kana bitawng is to glorify God. Our main goal is to unsa ni? Kana bang ang ato bitawng ang gusto sa Ginoo di ka gusto mag-antos ka, no? Dili gusto ang Dios nga mag-antos ka, no? Dili gusto ang Dios nga luoy ka. Muna nga before bitaw, muna ako nasabtan ba? Unsa bitaw kakapinag sige no? Before bitaw ang distraction will come. Before distraction will come, no, there is a reminders. There is a warning. Why God? Sabi bitaw, tunon kay kaay, no? Pakialamero. Alam mo? Siguro kung hindi mo na yun ba, kung di lang tagigugmas Ginoo, no? Bakit pa kita pakikialaman? Hello? Muna kinahanglan nga as a servant of God like Jeremiah, kahit na pangit pakinggan, kailangan natin kapatid yung pagsabihan yung mga tao. Unang-una kasi talagang may mangyayari. No. Manayon din ang Ginoo misulti ka nako bahin sa kanasuran. Nilo. Our mission is not, no. Our mission is not kana bitawng ang mission bitaw dili lang bitaw ingon nga mga bisan kinsa lang. No. Di lang yung bisan kinsa kundi bisan pa man ang ato nga mga igsuon, no, mga kaigsuonan, ato jud silang sultian nganuan kita nga nakabalo sa kamaturan, no. Kita nga nakabalo sa kamaturan atong sultian kadtong mga tawo igsuon nga wala pagyud nakaila sa Dios, no. Muna ato nga responsibility, no. Bahala masuko sila, no. Bahala masuko sila. Importante na sabihan natin sila. Bakit? Kasi it is our responsibility, no. It is our responsibility. Usay mo suko man jud na sila, no. Masuko jud na sila nga sultian nimo akin sa magka, no. Kinsa man ka nga kanang magsulti sa ako mura magkag sikin sa hello. Igsuon kung atong sabton pag yung atong tan-awon pag-ayo igsuon, kinahanglanon nato igsuon nga sultian sila sa kamatuoran nganuman, no? Nganuman tungod kay it is your responsibility and then okay lang, no? Okay lang kung kana bitaw igsuon nga murag joke lang bitaw ng imperno. Hello? Joke lang bitaw ng imperno. Okay lang 'yun, pero kung imong tan pag-igsuon kinanglanon ba nato gid nga mosulti. Sad to say, dagan Kristiyano karon maulaw, mosulti, mo share sa pulong sa Dios. Pastor, inon mako nila nga ikaw talagang pakialumero ka. Ano bang paki mo sa buhay ko? 'Di ba? Minsan ganun tayo. No, blessed mo ni Pastora Tess Ramirez. Blessed mo ni po, Pastor. Late po ako. Saan ka naman galing? No? So, igsoon, daghan Kristohanon karon, no? Daghan kaayo nga mga Kristohanon kang igsoon nga bisan bitaw sa ila bitaw nga kanang pamilya. Dili mo share, dili mo sulti. Maulaw mo sulti sa pulong sa Ginoo. Kabalo ba ka? Muna ako nasabtan ha. Muna gisulti sa Diyos ako. Alam mo ba?
yung pag-share natin sa salita ng Diyos, no? Yung pag-share natin sa salita ng Diyos, it is more important than food. It is more important than food, than education, even money. Hello? Nag-jogging lang po ako sa bahay. Okay. No. Kung imong tan-awon pag-ayo, kung atong sabton pag-ayo, sharing the gospel, sharing the word of God to our loved ones, to our relatives, to our parents, mother, children, it is more important than food. It is more important than education. It is more important than life, or it is more important than money. 'Di ba nagtatrabaho tayo para sa mga anak natin. Kahit na nilalagnat ka, nagtatrabaho ka para mabigay mo lang yung edukasyon ng anak mo. Pero hayaan mo ba na 'di ba? May narinig ako masakit para sa akin bilang ama na makikita yung anak ko na napupusasan, nakulong, nabugbog, na ospital. Hello? Yung nabugbog, pwede pa yung hindi mamatay. Yung ospital, pwede pang makalabas yun. Yung nakulong, pwede pang makalabas yun. But you know what? Kung ang tao, yung loved ones mo, hindi mo na shiran sa salita ng Diyos, because nahihiya ka, okay lang ba sa'yo na ginatorture siya ni Satanas? Ikaw nga, ama, ina, pag nagkasakit yung anak mo, mangungutang. Kung maaari lang, ibinta yung bahay, maligtas lang yung anak mo mula sa kanyang sakit. Spiritual aspect, kapatid, yung anak mo, yung asawa mo, yung mama mo, hello, yung lola mo, yung kapatid mo, tinotorture ni Satanas pabalik-balik sa ospital, binubugbog, tinotorture, hanggang sa, hello, si Satanas, kapatid, hindi lang niya binibiro yung tao, binubugbog hanggat sa mamatay, walang awa yun. At ang pinakamasakla pa, pag hindi mo sila nasiran sa salita ng Diyos, kapatid, hindi mo sila nasiran sa salita ng Diyos, kapatid, pwede pang ikamatay nila yun. Pwede pang maimpyerno sila, kapatid, habang buhay. Where the worms died not and the fire is not quenched. Gagawin mo nga ang lahat para lang maligtas sila, or para lang maano sila, para lang gawin mo nga lahat para lang mabigay mo yung kailangan nila. Hello? No? Mark chapter 9, no? Mark 9. 44, tingnan nyo yan. 44, tapos 46, and 48. Where the worms died not and the fire is not quenched. Kaya nga, as a child of God, as a servant of God, kagaya mo, hayaan mo lang ba na i-torture ni Satanas yung anak mo, yung apo mo, yung asawa mo, yung mama mo, yung kapatid mo? Hayaan mo lang ba na bugbugin, torturin, i-torture ni Satanas yung loved ones mo? At makikita mo, nahirapan siyang huminga. Grabe na, grabe yung sakit ng ulo niya. At hiniling na lang niya, mamatay na siya pa rin siya, hindi siya mag-antos. Kaya mo yun. Ang masaklap pa dun,
pag namatay siya na hindi siya nakatanggap kay Jesus Christ as his Lord and personal Savior, imperno siya habang buhay, walang katapusan. Nagtatrabaho ka nga para sa mga anak mo. Hello? Muna kung titingnan mo mga kapatid, no? Kung titingnan natin, kaya nga sabi dito, gisultian ako ang Ginoo, misulti ka na ko bahin sa kanasuran. Alam mo ba kapatid, makinig ka. Pakinggan mo yung puso mo. Alam mo ba, every time na titigan, take note lang, ikaw na anak ng Diyos, ikaw na pastor, ikaw na Christian, ikaw na anak ng Diyos, ikaw na servant of God, titigan mo nga yung tao. Titigan mo nga yung anak mo. Titigan mo nga yung kapatid mo. Titigan mo nga yung kapitbahay mo, kaibigan mo, office mate mo, co-workers mo, classmate mo, churchmate mo. Titigan mo nga sila with the eyes of God. Using the eyes of God. I know that God has something to tell them. At kailangan sabihin mo sa Kanya. Hello? Sige, andyan ka ngayon. Andyan ka ngayon. Nakinig sa salita ng Diyos. Sa broadcast ngayon. May tao dyan kasama mo. Ano ba ang sinasabi ng Diyos sa'yo para sa Kanya? Para sa tao na kaharap mo ngayon. Para sa tao na nasa gilid mo ngayon. Para sa tao na kasama mo nga dyan, nanood. O kung nanood ka pero sila hindi nanood. Ano bang sinasabi ng Diyos sa iyo para sa kanila? Ano ba ang sinasabi ng Diyos sa kanila na kailangan mong sabihin sa kanila? Di ba meron? Hello? But sad to say, daming Kristiyano ngayon, their eyes are the eyes of Satan. Nakikita nila yung mali ng tao. Grabe tao yan, sinungaling yan, bakakon yan. Makasalan yung pastor na yan. Plastic yan, hipokrito yan. Hindi yan mata ng Diyos, kapatid. Sabihin ko sa iyo. Pag may makikita kang mali sa kasama mo sa pananampalataya, pag may nakikita kang mali, no? Pag may nakikita kang mali, kapatid, sa pastor mo, sa kasama mo sa pananampalataya, sa kapitbahay mo, sa kamag-anak mo, sa asawa mo, sabihin ko sa iyo, hindi yan mata ni Jesus Christ. Mata yan ni Satanas na pinahiram sa iyo. At yung nakikita mo sa bawat tao, galit, puot at galit, kasi nangulingan, hipokrito yan sila, pastor. Hello? Tingnan natin, Matthew chapter 5, verses, Matthew chapter 9, no? 9, 35 to 38, no? Nung nakita ni Jesus, basahin natin ha, nung nakita ni Jesus yung mga tao, di ba? Grabe, daming tao eh. 5,000 mga tao dyan eh. More than pa. Matthew chapter 9, verses 35 to 38, the Word of God says, no? Yung diri, unya, gilibot ni Jesus ang tanang kulong suran o kabariwan. Nanudlo siya dito. Okay? Nanudlo siya dito sa ilang mga sinaguga o giwali niya ang mga balita bahin sa pag-ari sa Dios. Gay usab niya ang tanang nga mga masakiton, agita usab niya ang tanang mga balatian. Verse 36, sa pagkakita niya sa daghan nga tao, naluoy siya kanila kay nagluyaman sila ug wala sila kadasig, murag sila karnero nga walay magbalantay.
Hello. Iba yung mata ni Jesus eh. Iba yung mata ni Jesus eh. Yung nakita na sa'yo awa at pagmamahal. Wala siyang nakita siya kasi nangalingan. Wala siyang nakita siya na hipokrito. Kasi iba-iba eh. Alam mo kapatid, kung yung mata mo, mata ni Jesus, kung tenga mo, tenga ni Jesus, kung bibig mo, bibig ni Jesus, kung ang pagmamahal mo, kung ang puso mo, puso ni Jesus, wala kang makikitang mali kahit sino man. Ang nakikita mo awa, kabante ka ni Jesus? Giayo ni Jesus ang mga masikiton. Pinagaling ni Jesus yung mga may sakit. May mga demonyo. Lahat grabe. Pagkakita sa mga tao, hindi siya kita yung mga tao na to. Hindi. Alam mo, nung si Jesus Christ is in trials na. Pagpasok pa lang sa gate of Jerusalem, sabi ng mga tao, mabuhi ang hari sa Israel. Ang anak ni, ang kaliwat ni David. Grabe, daming tao eh. After pila ka mga simana, after pila ka mga adlaw, after how many days, yung mga tao na pinapakain niya, yung mga tao nga pinapagaling niya, yung mga tao na pinalasa ng mga demonyo, yun yung mga tao na nagsipa sa kanya, nagbatok sa kanya, nagsampal sa kanya, nagdura sa kanya, nagbugal-bugal sa kanya, habang nakabitan siya dun sa cross. While he's hung in the cross of Calvary, what he say? Ano sinasabi niya? 'Di ba? Sabi niya, pag makababa lang ako rito sa cross, humanda kayo sa akin eh. Hindi eh. Even though grabe na niyang pag-antos dito sa cross sa Kalbaryo, but he says, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Grabe, no? But you know what? Sad to say, hindi na yan ngayon ang puso ng iilan mga Kristiyano. Ang mata nila, mata ni Satanas. Ang tenga nila, tenga ni Satanas. Ang bibig nila, bibig ni Satanas. Ang puso nila, hindi na ang Diyos, kundi si Satanas na andun. Andun pa yung puot at galit. Hello. Muna, as a servant of God, as a child of God, we are the one na iparamdam natin sa kanila ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Hindi lang mahalin natin yung mga tao na mahal tayo. Mga tao na pwede nating pakinabangan. That is your responsibility. As a servant of God. No? As a servant of God. Ang ginumisulti ka na bahin sa kanasuran. Diba? Dapat being a child of God, being a servant of God, being a pastor, being a Christian, dapat your eyes is the eyes of Jesus. Your ears is the ears of Jesus. Your mouth is the mouth of Jesus. Hello mga kapatid. Diba? Yung puso mo dapat puso ni Jesus. Yung kamay mo dapat kamay ni Jesus. Your mind is the mind of Jesus. Ngayon, tingnan mo. Yung mga Kristohanon, declaiming themselves as the followers of Christ, pero yung mata nila nakikita lahat ng mga mali sa simbahan. Hello. Yung mind nila ay grabe, advanced. Grabe kapatid. Blessed morning, no? Ma'am Rosila de la Cruz from Banga North, Cotabato. Ma'am Rosila, thank you for watching, ma'am. Okay.
Dapat your eyes is the eyes of God. No? Tayong mga anak na Diyos. Being, alam mo kapatid, kung bakit, ito lang ha. Alam mo ba kung bakit dami pang bading, tumboy, dami pang adik, dami pa mga krimen dito sa mundo? Because ikaw, tahimik lang eh. Alam mo kung bakit daming adik, daming kurakot na opisyal? Alam mo kung bakit? Kasi ikaw na anak ng Diyos, ikaw na microphone ng Diyos, ikaw na anak ng Diyos, tahimik lang. Hello? Every Sunday lang makilala na Christian ka. Every Sunday lang bumibisita lang sa presensya ng Diyos. Hindi nananahanan sa presensya ng Diyos. Nindot kada nga si Manay once mo si mapita ka no, ma-feel jud nimo ang Holy Spirit, naa-jud ang Holy Spirit ana nga simbahan. Okay lang 'yun. Kung ang nagsimba bisita, unbeliever. Pero kung ikaw naman Kristiyano, ganun yung expression mo, ang ganda ng simbahan na yun, ma-feel mo talaga yung presence ng Holy Spirit. Hindi yun. Dami kasing mga Kristohanon karon bumibisita lang sa simbahan, bumibisita lang sa presensya ng Diyos, pero hindi nananahanan sa presensya ng Diyos. Hello? Tapos, nanahimik lang, mahiya pa nga mag-pray in the fast foods kung kakain. Nanahimik ka lang eh. Hindi mo sinishare yung salita ng Diyos eh. Hello? Kaya nga, tayo dapat, Kristiyano. Daming mga, ngayon eh, nag-iingay sa kalsada. Marcos resign. Duterte resign. Minsan nga, dami pang Kristiyano sumasali dun. Uy, mahiya ka naman. Diba? Dapat every child of God, nag-iingay tayo. Mga kapal yung mga mukha natin para mag-share sa salita ng Diyos. Hindi ka nga mahiya mag-share sa networking mo eh. Hindi ka nga mahiya mag-share sa mga 'di ba? Daming Christian ngayon. So active in the social media. Isa Bible wala nang basa-basa. Kahit versikulo verse man lang i-share sa social media, hindi pa magawa. Pero yung mga kalasuan, yan yung pinapakita. Sumasayaw-sayaw pa nga eh. Okay lang yun para sa Panginoon. Nag-iingay ka naman pero hindi man para sa Panginoon. Tapos, take note kapatid, ito yung totoo at gusto ko malaman mo to, gusto ko ma-share mo to. Huwag kang magdaldal, magsira sa presidente ngayon. Huwag kang manira sa presidente ngayon. Huwag mong i-blame ang presidente ngayon. Grabe yung presidente ngayon. Asan tag 20 kilong bugas? Asa na yung mga... Kapatid, kasalanan mo yun. Kasalanan yun ng mga Kristohanon. Kasi every time they pray, Lord, give me this, give me that. Lord, give me Android cellphone. Give me that refrigerator. Give me that TV. Lahat ng hinihiling, more on financial. More on earthly things. Hindi na nagpipray sa presidente. Hindi nga nagpipray na yung presidente natin maligtas. Ako, pinipray ko, Lord, yung kapitan namin, yung barangay kagawad namin, barangay kapitan, Lord, yung mga municipal councilors, yung mayor, vice mayor, Lord, lahat ng department doon sa munisipyo, Lord, masyiran ko sa salita mo. Lord, yung congressman namin, Lord, lahat na tumatakbo na sa politicians ngayon, Lord, masyiran ko man lahat sila.
Glory to God, binigay ng Panginoon eh. Nakapray tayo sa mayor, nakapray tayo sa congressman, nakapray tayo sa mga, mga malalaking tao. At ito pa yung prayer ko, Lord. Gusto ko, Lord, mashiran ko, maprihan ko, malehans ko yung gobernador. Yung senador, yung vice president, yung president. Hindi lang mag-pray tayo sa kanila para magpabilib tayo, na grabe tayo. Para nga yung building natin mapalaki dahil tinutulungan. Wala yun. Tapos hawakan ka sa leeg. Yung church na yan, akin yan. Pag hindi mo binuboto, pag matalo yun, babalikan ka. Mumurahin ka. Ayaw ko na ganun. Kaya nga dami tayong mga politician lumapit dito sa Pastor, ano kailangan mo? Pastor, saan yung number mo? Give me your number. I will help you. Ano ba? Yung building mo? Anong gusto mo? Tapos, yung congressman na punta doon sa simbahan, Pastor, give me your number. I will help you. Anong kailangan mo dito? Hindi namin binigay yung number. Hindi ko binigay yung number ko. Tapos, pag makatulong na sila sa'yo, wala ka ng right na magalit sa kanila. Wala ka ng right mag-share pa sa kanila. Bakit? Yung building mo, pera ko. Yan ang pinakamaganda ngayon. Dapat, as at church, tayo yung advisor nila. As at church, tayo yung advisor nila. Tayo yung hininga nila ng payo. No? Isa sa mga running for vice mayor dito sa atin ngayon. Pastor, anong gawin ko? Nagpa-counseling siya sa amin ni Pastora Janet. Tapos pinipray namin. Ito yung gagawin mo. Tapos pinipray namin. Yung tatakbong congressman, pinipray natin. Tapos sabi na, Pastor, anong kailangan mo? Text lang. Bigyan mo ko ng number. Hindi Tapos ano ngayon? Yung simba na yan, pera ko yan. Akin yan. Uy, excuse me, sa Panginoon ako naglilingkod, hindi sa'yo. Kaya may right tayo mag-pray sa kanila. Tapos every time we pray, God's presence talagang ma-feel nila. Bakit? Kasi ang Panginoon hindi nila tayo hawak sila. Dapat yun ang prayer natin. Kaya nga dami Kristyano nga sad to say, lots of Christians they are praying for themselves. They are praying for themselves. They are not praying for the expansion of the kingdom. They are not praying for the advancement of the kingdom. They're praying for themselves. Give me that, give me ding. Lord, bigay mo sa akin to. Lord. As a servant of God, take note, servant ka sa Diyos. Anak ka ng Diyos. God save you and provide everything you need and protecting you wherever you go because God use you to the world. God want you to pray for them. God want to share His love to them using you. Ano ba ginagawa mo, Christian? Isa ka siguro sa nagrally-rally. Isa ka sa nag-blame yung presidente natin yung sinungaling, adik. Huwag yun. Pinipray mo dapat sila Nilagay sila sa posisyon ni nagkamali ang Panginoon. Nilagay sila sa posisyon dahil gagamitin sila ng Panginoon sa'yo. At sa mga tao. Kumbaga, kapatid, tinutulungan ako ni Bongbong Marcos para yung tao mabigay yung need nila. Ginamit siya ng Panginoon si Bongbong Marcos, kapwa kami. Tinutulungan ako ni Bongbong Marcos. Tinutulungan ni Bongbong Marcos. Andyan sila mga government para tutulungan, para ma-preserve yung buhay nila, para mabigyan kailangan nila. Tapos ay mag-pray naman sila. Pupunta natin sila. Pero daming Kristiyanon ngayon. Daming Kristiyanon si Kuan adik.
Si Bongbong adik. Tapos, hindi yan dapat eh. As a child of God, we need to pray for our president. Blessed morning, no, kay Ma'am Rowena Carmina or Camina. Ma'am Rowena, thank you for watching, Ma'am. Ma'am Rowena Camina, thank you for watching. God bless. Blessed morning. No, yan dapat tayo Kristohano, no. Being a Christian, we need to pray for our president by senador, congressman, governor, mayor, kapitan, mga kagawad, mga purok president, down. Dapat pinipray yun. Ito lang ang sinasabi ng Diyos sa akin ngayon na gustong ipasabi ng Diyos din sa'yo. Niligtas ka niya hindi lang para ilangit. Niligtas ka niya para yung mundo, ang niligtas ka niya at hanggang andito ka pa dahil ikaw ang gamitin ng Diyos doon sa mundo. So that the world maligtas sila. Muna yun sa Matthew 5:16. Let your light so shine before men that they may see your good works and they glorify your Father which is in heaven. No. Andito tayo ngayon. Andito pa tayo. God provide everything we need. We are protected. We are well provided. Ginising tayo ng Panginoon. He providing us everything we need. He's protecting us wherever we go. Tapos gagamitin tayo ng Diyos sa mundo. Yung mga tao, the 9 billion people around the globe is your responsibility. Blessed morning, no, kay Sir Marcelino Bon is watching right now. Sir Marcelino, thank you for watching. God save us. God provide everything we need. God protecting wherever we go. God is waking us up right this moment of time, this morning, because God used you that the world will be saved, that the world will be saved, and then yun bang they will be set free from the presence of Satan, from the power of Satan, from the penalty of sin, from the torture of Satan. God will use you. Kaya nga kapatid, ginising ako, ginising ka, at sa paggising mo nakarinig ka pa ng salita ng Diyos, so that God will show to you, God will talk to you, that ikaw ang gagamitin ng Diyos para si Bongbong Marcos, para yung vice presidente at yung mga cohorts niya at yung mga senador, congressman, governor, mayor, kapitan. Maligtas sila using you. Kabalo ka? Napakalungkot iisipin. Nang magtatagalog tayo kasi andyan si Pastora Tess Ramirez. Then dami ding mga Tagalog na nakikinig sa atin ngayon. Alam mo ko ang nakakalungkot sa ngayon? Yung mga Kristiyano focus lang sa sarili nila. Hingi dito, hingi doon. No? Mostly yung pinipray more on sa sarili. May mga pastor din nagpipray sila for their church building. Okay man yun. I-pray daw natin. I-include mo din sa panalangin mo yung presidente natin. Yung buong mundo, yung 9 billion people, ipipray din natin. Yung mga presidente sa buong mundo, ipipray din natin. Hello? Kasi yung prayer mo, Lord, give me good health. Lord, my financial needs. Lord, protecting wherever you go. Lord, may bagong uso ngayon. Lord, give me that kasi yung mga barkada ko, meron na sila tapos ako wala. Hello, alam mo ba kapatid, maraming mga tao nga na walang kain. Namamatay sila sa gutom. Ano bang ginagawa mo? Pastor, hindi man ako makapunta sa Somalia. Hindi man ako makapunta doon sa Bangladesh. Hindi ka nga makapunta, pero prayer mo, grabe, mas effective yan, yung pinaka-powerful weapon mo. Pero ang ginagawa ng mga Kristiyano ngayon, nagsimba nga. Si pastor, yung suot niya, balik-balik, yung wali niya, hindi, yung mannerism ni pastor, every time magwali siya, yung mga grammar ni pastor, ano ba yun?
Nagkabali-baliktad. Pastor, dapat. Grabe mag-correction si pastor. Grabe mag-correction sa pastor. Wala kang nadala dyan sa simbahan eh. Yung grammar ni pastor talaga, yung verb niya nagiging, hello. Di ba? Grabe ka mangureksyon. Yung barong ni pastor balik-balik. Hindi. Ani na lang. Yung grammar ni pastor balik-baliktad. Tapos yung message niya nakakaantok. Tapos pag ano siya, walang ka enthusiastic, sarap itulog. Tapos yung mga kasama ko sa simbahan, yung kanta na kanina, yung choir kanina, sintonado pala yung isa, si ano, tapos si pastor, yung choir conductor nila, ano ba yun? Yung damit ba? Grabe ka mangitag mga mali sa simbahan eh. Ang tanong, ilan ba yung Bible study mo ngayon? Ilan ba yung Bible study mo? Oh. Natapos na yung January. Ilan na ba yung nashiran mo? Yung sa MOTLGC. Hi. Ali, dere. Yung sa MOTLGC, may monitoring kami kung ilan na yung nashira namin eh. Month of January, February, ikaw, ano? Grabe ka maghanap ng mga mali doon sa simbahan, wala kang madala eh. Hello, di ba? Kung titingnan natin yan, kumusta ka? No? So kapatid, wala pa, mamaya pa. Muna kung titingnan natin ba, kumusta ka? Grabe ka, dami ka nakitang mali sa simbahan, dami ka nakikita sa mundo, sa nasod nato. Grabe ka manaway. Pero ang tanong, ilan na ba na yung nasiran mo? Ilan na ba yung nadala mo diyan ilan na ba yung Bible study mo? Ilan ba na yung nasiran mo? Ilan na ba yung nadala mo yung mga tao diyan sa simbahan? Sige. Anak ko ron. Hello. Di ba? Ilang taon ka na nagsisimba. Ikaw pa rin isa nagdadala. Ang loyal mo naman sa simbahan. Di ba? Alam mo, itong sinasabi ng Panginoon sa akin. Dapat, ito yung pinakagol natin. The 9 billion people around the globe, responsibility mo yon. Pag namatayo na hindi mo nasiran sa salita ng Diyos, hello, mananagot ka sa Panginoon. Pastor, hindi ko man kilala yung namatay doon sa ano. Hindi ko nakita yung mirror na namatay. Hindi ko nakita. Oo nga eh. Pero nagpipray ka ba? 9 billion people around the globe. Diba? Napakalaking napaka-bro na si Jigo. Ambot? Napaka-broad ng natin, responsibility natin. Pero yung mga Kristiyano nga, inatupag ang pagpaganda. Ang itupag yung mga marites, inatupag yung mali ni pastor, yung mali ng membro. Yung membro na yun, yung damit niya ba? Isang buwan na yun hindi yan na ganun pa rin yung linggo. Talagang ganun tayo, no? Yung mga grammar ni pastor nagkabali-baliktad. 'Di ba? Pero yan eh, kumusta ka? Kumusta ka, kapatid? 'Di ba? Yan. So itong pinakamaganda, ito lang ang pinakagusto ng Diyos sa atin ngayon. You are God's child. You are God's servant. Hello. You are God's child, you are God's servant. As a servant of God, you need to share the love of God to every people of the world, even to your enemy. Hello, pastor, hindi ko man kayang abutin yung pinakasulok-sulok ng mundo. Oo nga alam ko naman yun. Alam ng Diyos yun. Kaya nga, He challenged us to pray for the world. Diba? Alam mo yung Santo Niño? May hawak siya na sanlibutan na globe. Sabi niya, dapat ito, i-pray mo dyan sa taas.
Di ba hawak niya yung globe? Ang sabi doon, sa akin lang interpretation ko, ito, responsibility ko yon, and I need to pray this world to God. Dadalhin ko ito sa Panginoon. Di ba? Itong sinasabi ng Diyos sa akin yan. Naghawak siya ng globe yung Santo Niño, naghawak siya ng globe. Sabay ganon. Ito, i-pray mo to. Ito yung mundo na to, responsibility mo yon. Dalhin mo sa Panginoon. Ano ginagawa ng Kristiyano ngayon? Winawasak na yung mundo. Hindi pa nagpipray, nagmaritis pa. Hello? No, blessed morning, no, kay Sir Dulang in Sibunga. Then, blessed morning kay Jane Joshua Manang Mangkilala. Blessed morning po. Okay? So, kapatid, may naintindihan tayo. As a servant of God, ikaw ang gagamitin ng Diyos para si Bongbong Marcos maligtas. Para yung 12 o yung 24 senator maligtas. Para yung vice president at yung papa niya maligtas. Para yung congressman, governor, mayor, kapitan, kagawad, tanod, BHW, purok president, purok kagawad maligtas using you and me. Dapat, yan yung prayers mo. President, vice, senator, congressman, Supreme Court, governor, mayor, kapitan, kagawad, purok leader. Dapat ganon yung prayers natin. Pinipray mo ba yan? Or pala mo lang hinihingi yung good health? Kaya nga nagkakasakit ka. Lord, give me good health. Nagkakasakit ka tuloy. Bakit? Saan mo magagamit yung good health mo? Pag bibigyan kita ng good health, asa mo ginagamit? Hindi ka napunta ng simbahan, dami kang rason eh. Lord, give me finances. Hindi ka, damor ka humingi ng good health. Damor ka humingi ng, damor ka humingi ng good health. Damor ka nagkasakit. Damor ka humingi ng financial needs. Damor ka naghihirap. Bakit? Kung bigyan ka ng good health, hindi mo nga binigay. Hindi ka nga nagsisimba eh. Di ba? Hindi po ginagamit yung lakas mo, ginagamit yung bibig mo, ginagamit yung mata mo, ginagamit ulit yung andyan sa'yo, paninira sa simbahan, paninira sa pastor mo, paninira sa kabindan mo sa simbahan, bigyan ka pa ng good health. Hello? Damo yung financial needs, damo ka naghirap. Bakit? Hindi mo nga mabibigay mong sarili mo para sa Panginoon, lalo pag may finances ka. So ito yun. Pray for the world. Instead of more just give na lang. Ayun na, kunin mo yung give na lang. Kunin mo yung word na lang. Now, instead of more just give para malipay ug maymay ang Dios sa kinabuhi nato. O, di ba? Mamuwag yung na lang kasi parang napilitan. Sa muka ni mo, sige bigyan na lang kita. Hindi yan. So, di ba? Yan kapatid. Hello, take note again. Ito lang, tapos na ako. If hindi ka nagpagamit sa Panginoon, kung Kristiyano ka na wala lang, the more you ask good health, the more ka nagkakasakit. The more you ask financial needs or financial breakthrough, the more ka naghihirap. Bakit? Kung bibigyan ka ng Diyos ng good health, nagpapasaway ka lang eh. Kasi ngayon pang alang, hindi mo binigay eh. Hindi ka nagsisimba, hindi ka nagbabasa ng Bible eh. Kaya yun. Diba? Sabtan? So, dapat, everything that you have, gagamitin natin para sa Kanya. Then, the 9 billion people around the globe, responsibility mo yun. Pray for them. Pray for our nation, pray for our leaders, pray for government. That is every child of God's responsibility to pray for them. Let's pray. Father God, salamat sa pulong nimo. Salamat sa kamaturan ng minatag ka namo. Thank you, Father God. Lord, every child of yours, I declare and declare that, Lord, the 900 billion people around the globe is our responsibility. Lord, our government, Lord, salamat, Father, because from now on, Father God, every child of yours, from president down to the lowest rank,
in the land. Lord, we are praying for them. Starting today, we need to pray for them. We need to pray for our government, from president down to barangay kapitan. Lord, we need to pray for the 9 billion people around the globe. Thank you, Father God. Ug Lord, kini nga kabugato nga the burden that you give to me, Father God. Lord, ako po ning ginapasa gid sa makanakan, Father God, so that Lord, they will also pray the 900 billion people around the globe. Ug Lord, magpapagamit kami kanimo, Father God. Thank you, Jesus. Salamat, Father God. All the glory and honor belongs to alone in Christ's most precious name. Amen and amen and amen. Blessed morning no kay Ma'am blessed morning kay Ma'am Rosila de la Cruz, ma'am, from Banga, North Cotabato. And then kay Ma'am Jane Joshua Manang Kilala, and then kay Sir Dulang Sibunga. Blessed morning. And then kay Sir Marcelino Von Abon, Ma'am Rowena Carmina, blessed morning. And then kanatong tanan, God bless. God bless. See you tonight. God bless us all.